sa pagtulog ay panaginip ka, pagkat ang nais ko sana kapiling ka sa tuwina. Ano bang nakita ng puso kong ito sa'yo? Kapag ika'y kasama, anong ligaya ko sinta? Bakit labis kitang mahal? Ganda mo'y di ko malimutan. Bakit labis kitang mahal? Sumpa man, iniibig kita. Makilala ka, aking mahal, di ako mabalagay sa kakaisip ko sa'yo. Lagi na lang ikaw ang alaala ko. Kahit nasaan ka man, larawan mo'y natatanaw. Maging sa pagtulog ay napapangarap ka, pagkat ang nais ko sana kapiling ka sa tuwina. Ano bang nakita ng puso kong ito sa'yo? Kapag ika'y kasama, anong ligaya ko sinta? Bakit labis kitang mahal? Yakap mo, di ko malimutan. Bakit labis kitang mahal? Sumpa man, iniibig kita. Bakit labis kitang mahal? Ganda mo'y di ko malimutan. Bakit labis kitang mahal? Sumpa man, iniibig kita. Oh, diba? Bakit labis kitang mahal? Performed by Jericho Verse. Labis na energy, labis sa kwentuhan. Kaya pag Tuesday mornings, dapat nakatutok lang sa Morning Balitaktakan. Mayat niya? Mayat nga talaga po. It's November 4. 2025. It's Tuesday. Choose to be happy, choose to slay, and choose to make labis na pagmamahal. Ay, napakaganda naman ng awiting iyong inialay sa aming Jericho Verse. May pinaghuhugutan ba itong pagkanta mong ito? Meron naman po. Meron. Mukhang si Jericho Verse ay may mundo na rin. May mundo na. Ay, wala ro naman. It's, wala pa. ang dedication is more on kay Lord lang talaga. Sa ngayon. Sa ngayon. Sa ngayon. So, nag-aantay ka pa ng pag-aalayan mo talaga. Opo. Nag-iintay. So, ibig sabihin nun, single ka pa lang. Ay, yes po. Ay, totoo ba? Wow, para namang paning shock. Really? Parang sa mga itsurang ganyan at saka sa mga talentong ganyan, dapat may 3 ka na. Hindi. Pero di ba dapat may ang sweet-sweet ng voice, ang lamig-lamig ng voice, tapos Ginilaw ka ba? Oo, wala akong jacket. Pero bago tayo mapunta sa iyong singing career, Yes. nais kong malaman, itong Jericho Verse bang ibig sabihin niyan, the universe of Jericho? Ay, hindi po. Actually, nung nagsisimula po ako is, naghahanap po ako ng tamang pangalan sa brand ko. Kasi kakabalik ko lang sa music. So, inisip ko parang Jericho. Anong pwede kong isabay sa pangalan ko na Jericho? So, since nagko-cover ako ng songs, nag-start siya ng Jericho Covers na wala yung E. So, since para maging triple meaning siya, nilagyan ko siya ng E para yung verse ng mga kanta, ganun. So, yun po. Doon siya so, madami na. Jericho Covers, Jericho
verse Verse na yung pa mga siya. verses ng kanta. At saka, The Jericho Universe. Oh, idagdag mo na rin Ay, yun. Ngayon Ay, ko pwede lang yun. Universe na-guess. of Oh my Jericho. gosh. Ay, maganda yun. Diba? Ayos So, yun. welcome to the Universe Of of Jericho, Jericho. where I do my covers with song verses that will touch your heart. Uy, ang galing yun. Galing. Ngayon ko lang na-gets. Dapat Jericho ganon. verse. Okay. Pero usually, you sing sa online platforms, tama? Yes po. Nag-start po ko nung medyo bata-bata pa ako actually. Pero kakabalik ko lang sa music this year. So, sinubukan ko mag-TikTok. And, Matanong ko lang, saan ka nagpunta? Oo, bakit Saan ka kakabalik? nagbakasyon? Ba't kakabalik mo lang sa musika? Nag-dance ka din? yes, actually. So from singing, pumunta ka sa dancing, and then Yes. bumalik ka sa singing? Yes po. Oh my goodness. Oh. Kwentuhan mo Oo, kami. paano napunta doon? So, nag-start kasi ako nung when I was a nursing student nung way back 2010. Yun po. Tagal na nun. Matagal na. Tagal na nun. sobra. Tapos? Tapos, at least may idea na kung ilang taon na ako. I'm 35. So, nag-start ako sa music. Yun yung first time na in love ako sa music. And for performing, actually. And then, I stopped because of adult life. Yes, I get you. Adult life. Mhm. Kailangan ko maghanap ng hanap buhay. And then, when I got the chance to study again, kasi hindi ko gusto yung nursing, nag-IT ako. Nung bumalik ako sa IT, doon ako sumayaw. Sumayaw naman ako. And then, afterwards, after ilang years, pandemic, alam nyo na, nasa bahay lang tayo. Yes. Parang yung health ko hindi siya naging okay because of the pandemic, tumaba ako, and then pati yung boses ko hindi na bumalik. So akala ko hindi na ako makakanta ulit. And then fortunately, nung merong unfortunate events kasi na nangyari, and then I focus on healing last year. And then yun yung time na bumalik ako sa music. And then yun, thankful ako kay Lord dahil nakabalik ako sa music. Musika. Oo. So yung pagda-dance mo, Wala na. oo, full-time ba yun? Hindi. It's more on... Face. Face lang. It's just a face. Dancing era niya yun. I see. Ngayon, bumabalik siya sa singing Singing era. Gaano naman nakatulong itong musika sa'yo? Dahil nga kamo, nag-recover ka. Yes po. Oo. Paano siya nakatulong sa'yo? Laking tulong siya sa akin because I thought na nawala na yung passion ko sa music. Akala ko, alam niyo na yung part na, I'm not sure kung lahat tayo pinagdaanan to, pero kapag gumuno ang mundo natin, parang anong natira sa atin? Parang ganun yung question natin. So, bumalik ako dun sa naiwan sa akin, which is ito. At first, sobrang laking struggle kasi hindi na bumalik yung boses ko. Talagang, I thought I lost hope. Pero, pinush ko lang talaga. And then, hindi ko akalain na mahahasa pa pala. So, and then, ngayon, I'm enjoying life itself dahil sa music din lang. Parang doon din lang ako bumalik. So, alam mo yun, parang explore ka dyan, pero ang ending pala dito din lang yung pabalik. Oo. Sabi nga nila, kung saan ka pinulot, doon ka din itatapon. Kung saan ka nagsimula, doon Doon ka ka din babalik. babalik. Oo. Ngayon ba ang Jericho verse ay tawag ito, nakanta na rin sa iba't ibang mga events? Or... So far, company events pa lang for now since kakabalik ko lang. More on, ang exposure ko is more on sa TikTok. Doon kasi ako nag-start. Di ba may ano doon? Kapag dito, May pera yun. May pera yun. Oo, meron siya. Kumikita ka na doon. Hindi pa ganun. Ilan ang followers mo doon? Malapit na ako mag 10K. Uy, malaking feat na yun, ha? Malaking feat na yun. Konting 10K. Elephant chassis. So itong pagkanta mo, Hindi na naman niya na-gets! so itong pagkanta mo po is part-time na lang siya. Yes po. Part-time. Not unless, di ba, meron dumating na opportunity. Why not, di ba? Kasi, Pero meron kang work aside from singing? yes po. Yes. Anong trabaho mo? I'm a consultant po sa isang company sa BGC. Ay, sa BGC? Shine! Sa consultant! Sa BGC. Oo, love consultant? Ay, hindi po. Ay, health consultant? Hindi po. Anong financial consultant? It's more on dun sa company na yun. It's more on logistics. Okay. See? Ayoko ng logistics kasi pag logistics ang sinasabi natin, numero. Number. Alam mo yan? Consultant ka din ba? Hindi. Gusto mo din maging consultant o singer na lang? Maging consult. Di ba? Sa tingin mo, saan mapatungo itong singing career mo? So far, parang nagbubukas pa naman yung opportunity sa akin. So,
since mag-isa lang naman ako, why not grab it, di ba? Why not take the opportunity to, not just to return, but we'll see kung saan ako patungo, di ba? Mag-isa mo lang talaga? Wala kang banda? Wala kang kasama? Wala. Dati may banda ako, pero may kanya-kanya na sila mga pamilya, yung ibang nasa ibang bansa. Napag-iwanan ka na. Hindi naman siguro. Pinili mo siguro yung eto. Yes. Yung life mo ngayon, you chose it. And you're happy, living your choice. Yes po. At saka malay natin, iba yung opportunity niya na mag-isa siya kaysa dun sa opportunity kapag may grupo siya. Tama. Oo, tama. Ano yung mga genres usually na kina-cover mo sa iyong universe? Bali sa universe ko, Bali, mostly yung mga binabanat ko sa TikTok, it's OPM, pop, alternative rock, mga ganun po. Medyo versatile ng content. I see. So, sino po ba ang pinaka-favorite nyong artist? Or yung inspiration nyo? Oo. Isa lang, ha? Isa lang or pwedeng dalawa? Sige, go. Si JR. Okay. Since Si JR na si JR? Yung R&B artist. R&B King. Matagal ko na idol yun ever since. Siya yung isa sa mga influences ko for music. When it comes sa emotion and delivery, si Sir Gary V. Ay, oo naman. Oo, iba, ano ba yung mga kanta ni Gary V? Huwag ka nang, tama po ba? Umiyak. Umiyak. Kung gano'n. Paano na? Paano naman po, parinig naman po ng isang JR muna. Ano ba yung kay JR? Yung parang, ano kasi mga kanta ni Gary V? Ay, ni JR? JR yung ano? Si JR Shabok ba? Papaalam ka dahil nasaktan kita, doon din makitang mali ako. Si JR yun. Si Gary V. Si Gary V. Si Gary, parang, yun. Parang yun. Ay, basta yun. Lead me by the hand, let there's right. Yun. I remember so well the day that you came into my life. Yun po. Diba? Tapos pagsamahin mo silang dalawa, into my life. Diba, happiness? Saan ka ba nila pwedeng mapakinggan? Yung mga social media platforms mo. Bale, you guys can check me out sa TikTok, IG, Facebook. I have my own page and then my own YouTube channel. You can all search me there sa... Ayun, yun pala, sorry. You guys can search me sa social media platforms na sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, at saka sa IG. I post my covers and then I go on TikTok live daily. So, yeah, just search handle at Jerry Covers. Yan, Jerry Covers. Dapat may E yan. Yung iba walang E. Yung iba walang E, ayaw tanggapin, nakuha na daw eh. Okay. So yung iba, yung FBIG, walang E. Tapos yung YT TikTok, may E. May E, yes. Basta hanapin nyo lang yan, tapos tignan nyo itong mukhang to. Tapos kumakantang Gary B. Diba? Mamaya, mapapakinggan ulit natin ang isa pang performance ni Jericho dito sa Morning Balitaktakan. Yes. May nice kang patiin pala. Shoutout mo na sila. Yes. First muna, I would like to thank God. Yun muna. And then, shoutout muna sa kapatid ko, sa father ko, sa stepmom ko, and then my sister. At saka sa mga sumusuporta sa akin. Maraming salamat. Ng mga nanonood sa kanya yung 10,000 plus na followers and mas marami pang For sure yan, sa mga susunod na araw. Mga ka-MP, iba nga naman talaga ang labis na energy at labis na kwentuhan dito sa Morning Balitaktakan. Pero mamaya, mga labis na balita naman na nakalap ng RNG News. Kung saan po isang lalaki po sa probinsya ng Cagayan ang sugatan matapos itong pukpukin. Matapos pukpukin ito ng puputulan niya ng kuryente. Bakit? Diba? Siyempre, aalamin natin yan mamaya sa Morning Balitaan. At hindi lang po yan dahil po isang tourist attraction dito sa Baguio City ang kinuwestiyon regarding sa kanilang permit. Ano to? Siyempre, malalaman mo ulit yan sa Morning Balitaan. Pero gusto ko sanang malaman ngayon. Pero yan, sige later. At hindi lang po yan dahil ngayong araw po, Tuesday, November 4, tataas na muli ang singil po ng presyo ng produkto ng
produktong petrolyo. Yan na nga ba. Buti na lang wala akong sasakyan. Diyos. Pero Buti na lang hindi ako mubiling sasakyan. Totoo. Pero kahit naman wala kang sasakyan, madadamay ka pa rin bilang mamamayan. Exactly. Totoo po kasi, syempre, marami pa ring factors yan. Real. At saka later on naman ako, usapang katawander. Ibang tingin, ibang kulay. Ano nga ba ang kwento sa color blindness? At syempre, nako, mga pronouns dahil sikat na sikat ngayon yan. He, she, they, or they. Malalaman natin saan nga ba nag-ugat yan at paano nga ba tinatanggap ng komunidad itong pronouns na ito. At syempre, ang isa pang performance ni Jericho Verse. Dito pa rin yan sa Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort. Located at asin ng Alisan Tuba Benguet, rain or shine, Palm Grove is ready for you. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Center Point Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Isang paalala mula sa DOH Cordillera. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang iniwan nitong pinsala. Ang pagbulusok Sa aking kinatatayuan. ng COMELEC ang bilangan Anong pananalasa ng bagyong chemical na ginagamit sa pagmimina. Na makakapagpabuti sa buhay ito ang dating tennis court ng Baguio Athletic Court. Ng El Nino na nararanasan. Sasakyan dito sa bangin. ng magumba ang poste. Ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines.
November 4, 2025, narito mga balitang nakalap ng RNG News. Sugatan ng isang disconnector ng isang electric cooperative sa probinsya ng Cagayan matapos itong pukpukin sa ulo. Magbabalita Cesar Galas. Duguan ang noo ng lalaking ito matapos mauwi sa sakitan ang simple sanang hindi pagkakaintindihan sa barangay Gadu, Solana, Cagayan, alauna ng tanghali noong Miyerkules, October 29. Ang biktima ay isang disconnector ng Cagayan Electric Cooperative o Cagelco 1, habang ang suspect naman ay isang babae na member consumer ng Cagelco 1. Ang problema, nag-ugat matapos putulin ng biktima ang kuryente sa bahay ng suspect. Pagkatapos maputol ang linya ng kuryente, ay dito na nagalit ang suspect at pinukpok ng cellphone ang ulo ng disconnector. Sa lakas ng pagkakapukpok ay nasugat ang noo ng biktima at kinailangan pa itong tahiin upang matigil ang pagdurugo. Depensa naman ng suspect, nakabayad na siya sa 2 buwan niyang utang sa kuryente. Kung kasi, ang depensa naman nung namukpok, sir, yung consumer, nagbayad siya ng through GCash, pero hindi naman agad-agad papasok kasi yon. Siyempre, yung basis naman nung taga-putol is yung yung disconnection notice niya. So, nagtalo yata sila dahil nakikiusap daw yung babae na wag munang putulan, pinutol lang din ng kasi trabaho nga naman nila sir ang mamutol. Ayon sa kapitan, 2 o di kaya 3 araw pa bago lumabas sa sistem ng electric cooperative ang pagbabayad gamit ang online payment application, kaya't napilitan ng disconnector na putulin ito. Nagbigay din umano ng notice ang Cagelco sa gagawing pagpuputol ng kuryente. Sir, sa advice namin na talagang kung gusto nila mag-ayos, nung una, ang sabi nung biktima sir, magpa-file siya ng case. Desidido naman ang biktima na maghain ng reklamo laban sa suspect, pero nakatakda namang mag-usap ang dalawa sa barangay bukas. Sa Zargalasi, RNG News. Isang pasyalan dito sa Baguio City ang kinuwestiyon ng mga netizen patungkol sa irregularity sa pag-aproba ng pamahalang lungsod sa permit nito. Magbabalita Vanessa Bugto. Isa sa mga pamosong pasyalan sa Baguio City ay ang theme park na ito sa Irisville. Nakakabukas lang noong Pebrero ngayong taon. Pero muling usap-usapan ngayon ang pasyalan hindi dahil sa ganda nito, kundi dahil sa post na ito sa social media. Ito'y matapos questionin ng isang netizen kung bakit pinayagan ng pamahalang lungsod ng Baguio ang pagtatayo ng parke. Bago pa man daw maitayo ang parke, atraksyon na ang rock formations sa lugar. Mayroon na raw noong hiling ang ilang residente at barangay para i-develop at mapreserba ang rock formations sa lugar na tinawag na Kissing Rock noon pa mang 1985. Pero tinanggihan daw ito ng pamahalang lungsod dahil nasa loob ito ng isang private property. Kaya naman kinukwestiyon ng netizen kung bakit pinayagan ngayon ang development sa lugar at kung labag ba ito sa zoning ordinance ng lungsod. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, wala naman daw siyang nakikitang mali rito. According to DSOD, merong exemption siya. Kaya tinitingnan namin yung kwan. At dumaan naman sila sa tamang proseso. Kaya titingnan namin kung ano yung complaint na yun. We will look into it para pag-aralan namin. Ayon sa alkalde, isa raw sa mga dapat sumagot dito ay ang Department of Human Settlements and Urban Development na isa sa mga kinonsulta sa pagtatayo ng proyekto. Tapos alam ko, mayroong proseso nangyari na nabigyan sila ng sort of an exemption. Base rin sa Resolution No. 007 Series of 2025 ng Sangguniang Panlungsod noong ika-27 ng Marso ngayong taon, inaprubahan ng pamahalang lungsod ang hinihiling na business permit ng nasabing pasyalan. Ayon naman kay Attorney Francis Camtugan na siya ring may hawak sa kasong ito, kumpleto naman daw ang papeles ng nasabing pasyalan at pati na rin ang development ng kalsada sa Irisville Subdivision. Yung narrative lang is pinofocus lang nila sa Dragon Castle.
And then they're making stories about my client's connection with flood control and rock netting projects. Just to tell you frankly, Stay Construction again had been in business since 1997, okay? And it has an existing project right now in Benguetia. Kung involved yun sa rock netting at saka sa flood control or other alleged anomalous projects, hindi yan bibigyan ng project. Kasi banned yung mga na-involve. Okay? So, banned yung mga na-involve. Yeah. Another thing na kailangan malaman ng mga tao, ng mga taga-Baguio is that the subdivision had been providing to middle-class Baguio residents. Yan ang primary customers niya, meaning professionals. There are lawyers there. There are government officers there. The former executive assistant of Baguio has a house there. Ipinaliwanag din niya kung paano nabili ng may-ari ng pasyalan ang lupaing kinatitirikan ng nasabing rock formation. If you look at the pictures kasi na pinapakita nila, it's just the castle. Pero if you look at it, it's a big community talaga yan. Kasi may mga na-develop na. In fact, na-transfer na yung mga lote na rin yan sa mga buyers. At saka ng kayong mga buyers, nakakonstruct ng mga yan. Very simple lang deed of restrictions yan eh. It's blue and white. Kasi parang Santorini style ata yung ginawa ng kliyente ko na deed of restriction yan. So, legally speaking, there's nothing fishy, there's nothing questionable about that. And then, nakakabayad yung kliyente sa bangko because the client is good enough na his business model is quite good. He was able to jack up the price of the property. And plus, of course, the nearby development, including yung road near the Philippine Science High School. So from 800 pesos per square meter na acquisition cost, right now it's as high as 25,000. Hindi naman sa 25,000 kasi may mga ibang portion doon na medyo mababa, like 15 or 10,000 per square meter. Yeah. So, yun, medyo na-unfairan lang ako doon sa mga banat nila na kinokonek yung client doon sa flood control. Yeah. It's not fair kasi legit yung kliyente talaga. Tiniyak naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na bukas ang pamahalaang lungsod kung magkaroon man ng investigasyon tungkol dito. Vanessa Bugtong, RNG News. Umaaray na naman ang mga tsuper dahil ngayong araw November 4, may dagdag singil na naman sa presyo ng produktong petrolyo. Magbabalita Charles Nicolamo. Halos laging laman ng kalsada ang jeepney driver na si Denver. Maliban kasi sa pang-boundary at pang-crudo, inaalala pa nito ang pag-aaral ng kanyang dalawang anak. Bagamat pagod man sa biyahe, kailangan niyang mag-overtime sa pamamasada para may iuuwing kita. Sa mga naihalos na iuwi lang, mga 800, ganun lang. Yung crudo, magkano? Sa crudo, mga nasa 1,500 hanggang 2,000, hindi pare-pareho. Pero mukhang mababanat na naman ang pasensya nito ngayong linggo sa nakaambang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kahit gustuhin man niyang makapiling sandali ang pamilya, wala siyang magawa kundi gumising ng madaling araw at mag-overtime na naman sa pamamasada. Gabi na kung umuwi, umaga kung umalis, wala tayong magagawa. Yun ang kahanap buhay natin. Isa lamang si Denver sa milyon-milyong motoristang maghihigpit na naman ng sinturon sa malaking dagdag singil sa presyo ng produktong petrolyo. Sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, piso at 60 sentimo ang itataas sa kada litro ng gasolina, 2 piso at 70 sentimo naman sa diesel at 2 piso at 10 sentimo naman sa kerosene. Kaya naman ang ilang tsuper ng jeep umaaray na. Sapat naman, nakukuha naman sa boundary. Yung crudo lang talaga mataas. Pati ang ilang nagtitinda ng gulay, nangangamba na ring baka tumaas ang presyo ng gulay sa pagtaas din ng presyo ng mga produktong petrolyo. Pag talagang todo tataas yung crudo, sigurado maramdaman natin sa kwan. Ang ipit niyan ulit na 1 linggo, ganyan. Ang panibagong dagdag singil sa produktong petrolyo ay bunga ng sanctions ng US at UK sa 2 pinakamalaking kumpanya ng langis sa Russia. Ito'y sa nagpapatuloy pa ring gera ng Russia sa Ukraine at ang tensyon din sa Middle East. Nitong nakarang linggo lang, nagpataw ng higit 2 pisong dagdag singil ang mga kumpanya ng langis. Nakatakda na bang ipatupad ang dagdag singil bukas November 4? Charles Nicolimon,
RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan na mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa atin lahat. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.28 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Breezel Ridge Cafe, located at Breezel Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Sabi Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sa iba'y handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Dumit na yan, kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa Healthy Habits, go na go. Para sa Healthy Pilipinas. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Muzar Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Muzar Music, bringing music closer to your hearts. Muzar Music since 1976. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. At nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Di ba ang sayang first reading? Wag mo ni paparinig. Paparinig mo pa ba? Gusto ko nga sana, pero sige later na lang. Kasi naniniwala ako sa kasabihan na ang mga mabababaw na jokes ay para sa mabababaw na tao kapag natawa. Pero mas masaya minsan yung mga jokes na mababaw. Oo, ito yung mga jokes na tinatawag daw nilang pangkanal. Kanal jokes. Kanakal jokes. Oo, yung iba naman daddy jokes ang tawag nila. So, yung joke ni Sir Leo E. Ano yung joke niya? Ay, lolo jokes yung mga.
Minsan hindi mo na maintindihan, kailan kaya niya ito nahugot? Anong baul niya ito nakuha? Oo nga. Pero nakakatawa minsan yung mga jokes niya. Yung delivery lang niya talaga. Oo, ibang tao dapat. Iba. Pero masaya. Hello, Sir Leo, we miss you. Nasaan ba siya? Hindi ko din alam. Nasaan ba siya? Nako, alam mo yung color natin ngayon, ibang-iba, dilaw. Manilaw-nilaw tayo ngayon. Ang tawag sa atin, sunflower. Sunflower ba tayo? Ay, hindi ko pala May iba pa bang color na bulaklak na alam mo? Na yellow? Yung Yellow bell. Yellow, yeah. Daisy. Daisy. Ano pa ba yung tulips? Tulips na color yellow. Yes. Ano pang iba? Tree lips. Yan yung tinatawag natin. Lolo jokes. In fairness, kumuha ka doon. So, mukha tayong flower. Pero yung iba, hindi malalaman kung naka-yellow ba tayo or hindi. Dahil nga sa color blindness. Kaya mga ka-MP, ibang tingin, ibang kulay. Alamin ang siyensya sa likod ng color blindness. Dito sa Kata Wonder. Naranasan mo na bang pagdudahan ang kulay ng suot mo kahit sigurado kang tama? Paano kung ang mga kulay na kinalakihan mong makita ay iba pala sa nakikita ng iba? Hindi natin masyadong napapansin pero malaking porsyento ng tao ay colorblind. Pero teka, hindi ibig sabihin nito na black and white lang ang paningin nila. Nahihirapan lamang silang makita ang ilang kulay tulad ng pula at berde o minsan asul at dilaw. May mga sensors ang ating mga mata na tinatawag na cone cells. Ito ang tumutulong sa atin na makakita ng mga kulay. Kung kulang o hindi gumagana ng maayos ang isa sa mga sensors, doon na nagkakaroon ng color blindness. At paano nga ba natin malalaman kung tayo ay colorblind? Ito, bilog na imahe. May nakikita ka bang numero o pattern? Kung wala, baka isa ka rin sa tulad ko at 300 milyong tao na colorblind. Ito ay isang color blindness test o mas kilala sa tawag na Ishihara Color Blindness Test. Noong 1917, si Dr. Shinobu Ishihara, isang ophthalmologist mula sa Japan, unang ginamit ang test na ito sa mga sundalo para malaman kung nakakakita ba sila ng tamang kulay. Dahil sa importansya sa iba't ibang gawaing militar, gaya ng pagtukoy sa mga signal, pag-interpret ng mga mapa, at pagpapatakbo ng mga kagamitan. At hanggang ngayon, ito pa rin ang popular na paraan para malaman kung ang isang tao ba ay may isang uri ng color blindness. Una, ang pinakamadalas, ang red-green color deficiency, kung saan napaghahalo at napagbabaliktad ang mga kulay na berde at pula. Sunod, ang blue-yellow color deficiency, kung saan nahihirapan ang isang tao sa pagkakaiba ng shades ng kulay asul at dilaw. At pangatlo, ang monochromacy o full color blindness, kung saan walang nakikitang kulay bukod sa kulay gray ang mga taong meron nito. Sa totoo lang, ang color blindness ay hindi naman malala, pero minsan, nakakaapekto nga lang sa mga simpleng gawain tulad ng pagpili ng damit, pagbabasa ng mapa, at pagtukoy sa kulay ng traffic lights. Pero huwag kang mag-alala. Kahit walang permanenteng lunas ang color blindness, mayroon na ngayong mga eyeglasses at contact lenses prescribed para lang talaga sa may mga color vision deficiency. Ang color deficiency ay hindi isang kapansanan. Isa lang itong ibang paraan ng pagtingin sa mundo mula sa ibang perspektibo. At kahit iba ang kulay na nakikita mo, magkaiba man tayo ng paningin, isa pa rin ang ganda ng mundo. Ganda mo. Sa tingin mo, ano ang pinaka-delikado na trabaho pagdating sa mga colorblind? Yung electrician. Hindi yung bomb squad. Yung bomb squad. Ano yung ikakat mo? Red or green? Nasaan? May merong movie yun. Meron. Tsaka isa pang delikado talaga, driver. Kasi hindi mo na ma-distinguish yung, kasi primary colors yung ginagamit di ba? Red, yellow, at saka ano yung isa? Green. Di pati yung pedestrian, hindi niya alam kung Girl, go. kwan lang naman yun, puti. Iba, yung syempre yung tao na tatawid. Okay rin lang, alam mo na yun. Kapag may tumawid na, sumama ka na. Ganun, parang sa kwan, sabi nga nila, kahit pag hindi mo na-gets ang tawa, kapag may pumalakpak ka to, sumabay ka, parang ganon.
Pero delikado talaga yan. Ano? Kaya mapapansin mo, may mga napapanood tayo sa mga social media na kapag nabigyan sila ng corrector, umiiyak talaga sila. Kasi ganun talaga ka-different yung paningin nila sa mundo. So, hindi nila nakikita yung totoong colors. Ang hirap naman nun, no? Oo, lalo na sa mga bata na tinatanong nila, what color is this? Tas iba, nung binigyan siya ng glasses, is this blue? Ganun siya. Hala, eto pala yung color ng sky, eto pala yung color ng greenery, mga ganung factor. Alam pa natin at hindi tayo colorblind. Yun nga lang ang mahirap naman sa atin kapag nagkaroon ka ng naging nearsighted ka, farsighted ka. Oo nga. Feeling ko doon ako bumawi sa paglabo ng mata, hindi talaga sa colorblindness. Pero sana ang alam ko meron dito mabilihan din nung color yung glasses Even na the eye, ang tawag doon, eye contact? Contact lens. Contact lens. Yun. Parang feeling ko meron, pero ang alam ko meron talaga yung glasses lang talaga siya. Baka mahal. Oo, feeling mahal ko na yan. Mahal talaga siya. Kaya hindi din dapat ito binabaliwala. Sinasantabi. Oo. Binabaliwala. Oo. Kapag meron na, make sure na may mga ophthalmologist naman tayo. So, you have to get your eyes checked and corrected. But, correct me if I'm wrong. Pero yes, you're wrong. Pero bata pa lang siya, doon na ata na-detect kung colorblind or hindi. Meron na. Siguro, meron ding yung adult na sila doon pa lang, pero I think sa bata talaga na-detect. Matakot ka kapag yung bata, kinokoloran na si Shrek ng purple. Ay, hindi siya, malay mo naman, gusto niya lang at mukha siyang si Barney. O si Barney kinukulay ng green. Diba? Doon na, magtaka ka na. Diba? Anyhow, so, mga ka-MB, mula sa kulay, mapunta naman tayo sa kulay ng flag. Oo, kasi di ba maraming kulay ang flag ngayon ng LGBTQIA+ community. Meron kang flag for pansexual, flag for gays, mga ganyan, mga bi, trans, and whatnot. Pero, along with the colors are the pronouns like he, she, or they. Oo. Pero saan nga ba ito nagmula? Kilalanin natin ang mundong pronouns at neo-pronouns dito sa Share Mo To. Pag sinabing he or she, gets na natin yan. Pero paano kung hindi sila komportable sa kahit alin doon? Tara, pag-usapan natin ang pronouns. Ang pronouns ay mga salitang ginagamit natin para i-refer ang isang tao without using their name. Tulad ng she is kind, he is handsome, o they are sleeping. Ay, working pala! At ito na nga, salita lang ito, pero kapag tayo ay nagkamali sa paggamit ng pronouns, pwede tayong makasakit ng kapwa natin. Kaya napaka-importante ng pronouns, lalo na sa mga taong bahagi ng LGBTQIA+ community at sa mga taong may preference pagdating sa mga term na nais nilang itawag sa kanila. Ngayon, mas inclusive na ang listahan ng pronouns. Let's go through them real quick. He at him para sa mga lalaki, she at her para sa mga babae, they at them para sa mga taong hindi nakakategorya ang sarili bilang isang lalaki o babae. Karaniwan itong ginagamit ng mga non-binary individuals, pero hindi lang sila. May iba ring tao na hindi komportable sa he at him o she at her, kaya they at them ang kumakatawan sa kanilang pagkatao. Nagsimula maging inclusive ang paggamit ng pronouns noong 2015 hanggang 2020. Ito ay bunga ng LGBTQ+ visibility, advocacy, at pagkilos ng kabataan, lalo na ng Gen Z. Alam na natin ang he at him, she at her, at they at them. Pero alam nyo ba, may iba pang ginagamit ngayon na tinatawag na neo-pronouns. Ito ang ze-zir, ze-them, am at per. Ang mga pronouns na ito ay ginagamit ng ilang tao na hindi komportable sa traditional pronouns. Para sa kanila, ito ang mas tumutugma sa kanilang gender identity at mahalagang igalang natin yon. At may mga tao din na hindi talaga gumagamit ng pronouns. Mas gusto nila na pangalan lang nila ang gamitin kapag tinutukoy sila. Ang tawag dito, name-only preference. Halimbawa, imbes na sabihin mong she is a writer, ang sasabihin mo, Zyril is a writer. Pero teka lang, bakit nga ba mahalaga ang pronouns? Number 1, respect. Kapag ginamit mo ang tamang pronoun, pinapakita mong kinikilala at ginagalang mo ang identity ng isang tao. At hindi lamang ito tungkol sa grammar. Parang pagtawag lang natin ng tamang pangalan sa isang tao. Ikaw, ayaw mo naman siguro matawag sa ibang pangalan, tama? Number 2, inclusion. It makes people feel safe and welcome.
Sa school, trabaho, or kahit sa online, ang paggamit ng tamang pronouns ay nagpapakita na welcoming at inclusive ka sa lahat ng identities. At number 3, safe space. Kapag na-misgender ang isang tao o tinawag sa maling pronoun, pwede itong makasakit sa kanila mentally and emotionally. Remember, always be kind and sensitive. Paano kung nagkamali ka? Don't worry and don't panic. He dapat. That's okay. I'm sorry, he pala. Thanks for correcting me, It's okay. Mag-sorry ka lang at aminin mo na nagkamali ka. Then, correct yourself. Ang mahalaga, you're trying and that effort goes a long way. Tips for being respectful with pronouns. Hi, I am Urban and I use he and him as my pronouns. Nice to meet you, Urban. Got it. Uy, what's your pronouns? Hi, I'm Pia and I use she and her as my pronouns. Okay, understood. Ang gender identity ay hindi mo naman nakikita or mapapansin agad, kaya malaking parte ang paggalang sa mga taong nakakasalamuha natin, lalo na sa mga taong kakakilala pa lang natin. Libre lang magtanong at mas libre ang paggalang o respeto sa kapwa natin. Remember, use pronouns correctly and respectfully. Yon, kasi ang mga pronouns and neo-pronouns natin, alam mo, sa mundo natin ngayon na people are being sensitive na sa mga ganitong bagay, we have to be respectable naman sa mga nais ng mga tao. Kasi, you know, change is inevitable. Wow, At nagkakaroon na ng pagbabago sa mundo natin. Sometimes, the traditional way is a good way. Pero, accepting kung ano yung bago ngayon, hindi din naman nakakasakit para sa mga taong nakasanayan na ang tradisyon. Siguro it's better din na magkaroon pa tayo ng learnings, knowledge regarding dito. Kasi marami pa rin ako personally ako, hindi ko pa rin nagigets ito. Para naguguluhan pa rin ako. So it's better siguro na kapag may na-encounter ka, tanungin mo muna kung ano ba yung pwede mong itawag sa kanya. What are your pronouns? Sabihin, pag sinabi niyang they at saka them, maganda ka ng madaming pagkain. Kasi? Kasi madami. Madami, Hindi, pero yun nga, respeto. Respect begets respect. So pag nire-respeto ka naman nila, then give the respect that is due them as well. Parang ganon. Sa mga hindi nakakaintindi naman, it's nice to be educated. Sometimes, hindi natin yung nakukuha sa mga taong nasa paligid natin. Pero we get that from our own learnings, our own readings, our own questioning, mga ganyan. Yes, exactly. So we have to be respectful because respect begets respect. And don't step on the grass. Dahil aanhin mo ang damo kung patay na ang damo. Oo nga naman, kala kung walang kabayo. Diba? Yan. Huwag lumingon sa pinanggalingan. Dahil? Aba, masakit yan pag may stiff neck ka. Madami tayong mga kasabihan. Ikaw may kasabihan ka? Anong pronouns mo? May kasabihan ka ba? Meron. Ano? Birds with the same feather are the same birds. Yes! Oo, tama yan. Meron din ako. Meron pa akong isa. The early bird wakes up early and eat the early worm. So the worm will not wake up early so that it can live. Ako meron pa ako isang sige, i-save mo po ko. Dali. Huwag mahihiyang magtanong. Okay. Kung may right med ba? Sige magbabayad ka. Tapos meron pa ako. Go with the flow. Because go lang. Sino pumipigil sa'yo? Knock on the wood 3 times. Not 4 times. Wala na, ubos ka na. Sige, madaming kasabihan ngayon. Kapag may sinuksok, may butas. Kapag may tiyaga, mapapagod ka. Diba? Madami yan. Wala talaga. Wala. Pero ikaw, anong opinion mo tungkol dito sa mga pronouns? Actually, yes. I agree dun sa mga sinabi ninyo that we have to be respectful and change is inevitable kasi. Especially sa generation ngayon, it's not the same anymore. Yes. And people are more diverse kasi ngayon. And we cannot dictate naman at the same time. So, respeto na lang. Ang daming mga diverse talaga ngayon. Oo, may sedan, may taxi, may bus, divers. Yes, yung ibang divers naman. Yung divers sumisisid. Oo, sumisisid. Malami yan. Ano yung Muruami? Divers. Diba?
Di ba divers ginagamit din yan sa math? Multiply, diverse, add, at saka subtract. Diverse? Wala. Meron diverse. Ay, wala. Diverse. Nagpangit si ka. Nagpangit. Diverse. Oo, Wala na. Wala Ikaw, na, sir, wala. meron ka ba? May entry ka sa diverse. May entry ka doon. Okay na. Wala. Masaya na siya. Masaya tayo. Naku, bago natin mapakinggan muli ang boses ni Jerry Cover, sabay, alamin muna natin kung Alamin natin kung masaya ba tayo ngayong umaga. Masaya ka ba? Masaya! Ikaw, masaya ka ba? Sobra. Sa mga masaya dyan, i-comment lang po sa ating social media Ang account. word na masaya. Hashtag, masaya ka pa ba? Pasalamatan natin ang ating mga partners, Pongtao-com supplier located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Homebound Furniture Plus, a Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor, office, and customized furniture. Field jobs accredited, free ocular inspection, free assembly at may minimal delivery charge. Homebound Furniture Plus is on a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Frugal Building, Marcos Highway, Baguio City. Well, Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. Surf the Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Convert. 2.28 Cafe located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at number 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. Bristol Ridge Cafe located at Bristol Ridge Residences Condominiums, Pagdalbaya, Ambokla Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo po silang i-contact sa 0906-058-4232. Skinlace, providing standard patient care and management equipped with up-to-date aesthetic treatments and FDA-approved laser machines in the aesthetic industry, conducting a thorough skin analysis using the skin imaging technique for a clear recommendation that is specifically designed for your skin condition to get a better result. Skinlace, crafting timeless beauty. At ng Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort, located at the scene ng Alisan Tuba Benguet, rain or shine, Palm Grove is ready for you! At syempre, ang inabangan natin, mga pagbati ng happy birthday at belated happy birthday yan. Happy belated birthday kay Madam Arlene Magalong. Kahapon yan siya. Belated happy birthday sa iyo, Madam Arlene. Yes. At ngayong araw naman, happy birthday kay Ifuli Rombawa na nasa Israel. Nasa Israel siya. Ma'am Madam Lutes Nagalio. Doon sa head office. Ayun, hello po. Happy birthday po. Pagpalain naman inyong mga dalawa. May gusto ka naman pong batiin na happy birthday. Belated. Oo. Tapos, yung mga nanonood, ang daming nanonood sa'yo ngayon. Oo, mga taga Camp 7. Ay, sige. Shoutout po sa mga taga Camp 7 po, and at the same time, kay Miss Gemgy, maraming salamat. Sir Coco, thank you so much for this opportunity po. Yes naman! At ilang araw na nga lang pa bago magpasko! 51 days na lang! Kalahati na lang ng 100. Siyempre! Pasko na! True Labels! Ano ang wish mo for Christmas? Ayoko ng mga world peace, ha? World peace. Oo, realistic. Material ba? Oo, kasi materialistic po lahat kami dito. Ano? Well, sa ngayon kasi parang lahat na parang nasa iyo? Hindi. Mali. Nakita ko yung bahay nito, triplo. Hindi, lahat na ng kailangan ko na sa akin. So, sa ngayon, ang mawi-wish ko na lang is more on total healing. Yun na lang. Ay, healing sa'yo. Healing. Yes. Healing galing. So, gamot. Yes. Oo, yun ang gamot i-wish talaga. mo, gamot. Kaya ka naman right. Hindi yung healing. Kasi pag healing lang, nasan yung gamot? Oo. Dapat maraming pera para pambili ng maraming gamot. Para pero maraming... Pero sabay-sabayin. Oo, magiging... basta sa akin, ref. Air fryer, di katok, 8,000. Yes, ako 8,900. Parang nung nakaraan lang, 7,999. Kasi nung last time, nakaano siya 10,10. Ngayon, wala na.
Ay, equipment pala. Abangan natin ang 1111. Paki-order na po yung sa akin, 8,999. Opo, yung sa akin naman kung gusto nyo sa mall meron po, pero plus 2,000. Ako speaker pang basking, yun pala. Oh, see, sabi sa'yo eh. Sabi mo na, sa'yo na. Materialistic ka din eh. Materialistic tayo. Mahirap mag-bastikan din. Anyway, mga ka-Epi, nakakasama niyong muli ang nag-isang bumbilya sa umaga, pang Miss Bea. At nakasama niyo ring umay-maga ang nag-iisang Jebebe girl ng R&G, kailangan ng air fryer, Angel Arquero. At magkita-kita ulit tayo bukas para naman sa isang masaya, informative at very inspiring na Morning Balitaktakan! Mayat niya once again. This is Mr. Jericho Verse performing his song You by Basil Valdez. Basil. Pesto, sorry. Thank you so much. I'd like to dedicate this song to my mom in heaven. Love you, ma. You push me up when I'm about to give up. You're on my side when no one seems to listen. And if you go, you know that tears can't help but show. You break this heart and tear it apart, and suddenly the madness starts. It's your smile, your face, your lips that I miss, the sweet little eyes that stare at me and make me say, I'm with you through all the way, 'cause it's you who feels the emptiness in me. It changes everything you see when I know I've got you with me. It's your smile, your face, your lips that I miss, the sweet little eyes that stare at me and make me say, I'm with you through all the way, 'cause it's you who feels the emptiness in me. It changes everything you see when I know I've got you with me. Thank you so much. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.